Nakakainis! Nakakapikon! Nakakairita! Nakakasakit ng ulo, ha? Parang gusto kong manuntok ngayon eh. Parang gusto kong manabunot. Parang gusto kong… Sige, subukan mo, Edgy. Ilapat mo yung palad mo sa pisngi ko. Sinasabi ko sa'yo, baka mag-away tayo rito. Oh, bakit ka nakatingin sa akin lang ngayon? Sige na, sampalin mo na ako. Ano? Sabi ko na nga ba eh, hindi mo talaga kayang saktan ng isang katulad ko. Aray! Ha? Bakit mo naman ako sinampal ng totoo, bro? Nasasabi ko lang na huwag mo ako sampalin, di ba? Ay, wow ah. Tapos ngayon ikaw pa tong ang sama-sama ng tingin sa akin? Eh sino ba naman ang hindi maiinis sa'yo, Kaz? Panay ka bro dyan, hala? Tingnan mo naman ako, oh. Nakadress na nga ako. Bonggang-bongga pa ang lipstick. Ang hair ko, aba, hindi lang basta mahaba. Kinulot ko pa nga yung dulo, oh. Kumikembot pa ako habang kinukulot ko to. Tapos ang lakas ng loob mong tawagin akong bro? Bro talaga? Sa ganda kong to? Mukha ba akong lalaki? O sinasadya mo lang talagang mang-insulto, ha? Kasi kung oo, aba, baka gusto mo makatikim ng kabaklaan ko. Ano, magsabi ka lang. Uy, sorry na, Diyosa. Ito naman oh. Yan! Correct! Diyosa ang pangalan ko, Kaz. Ano ba kasing nangyari sa'yo at ang lungkot-lungkot na mukha mo? Alam mo, kung nakakapagsalita lang yung halaman na tinititigan mo ngayon na masama, baka sinabihan ka na niya na gusto mo siyang patayin. Ano bang problema, Diyosa? Ay, Kaz. Nakakainis lang kasi na hindi ako kayang respetuhin ng pamilya ko. Umalis na nga ako sa poder nila kasi gusto ko mamuhay na parang reyna. Tapos, gusto pa nila ako bigyan ng malaking responsibilidad. Kaloka. Gusto ko lang naman mabuhay bilang isang beauty queen sa lugar na malayo sa kanila. Kaso sila naman ang lapit ng lapit sa akin. Hala! Kailan ba makakapag-rest ang isang reyna na kagaya ko? Nagsisisi akong pinuntahan ko pa sila kanina. Visit. Pumunta ka sa pamilya mo kanina? Nang wala man lang paalam sa akin? Akala ko ba mamamasyal ka lang? Nagsisinungaling ka sa akin, Edgy, ha? Hoy, nakakatakot na naman yung sama ng tingin mo, ha? Ay, oo nga pala. Diyosa. Diyosa nga pala ang pangalan mo. Pasensya na, ha? Pero dapat ako ang galit dito, eh. Huwag ka na magalit sa akin, Kaz. Ay, gusto na kasi akong pauwiin ng pamilya ko sa amin. Ano? Bakit? Akala ko ba ayos na sa kanila na manirahan ka rito kasama ko? Saka paano na yung trabaho mo bilang parlorista? Iiwan mo lang ba ako rito? Piyesta pa naman ngayon tapos ganyan ang binabalak mo. Magkaroon ka naman ng konsensya. Ayan! Uy! Aray ko naman, Edgy! Ang babato ka lang yung medyas mo pang 5 taon na yatang hindi nilalabhan. Bantot! Hoy! Di pa nga ako tapos magkwento, ganyan ka na kagad makareact? Patapusin mo muna ako bago ako mag-attitude dyan, no? Oh, sige na, ituloy mo na yung kwento mo at makikinig muna ako. Kaya nga nasabi ko, gusto kong pauwi ng pamilya kong feeling close. Kasi raw may mga panganib na nakaabang sa akin. Panganib daw na hindi basta-basta dahil sa mga, aswang. Alam mo naman siguro yung titulo ng pamilya namin, di ba? Yung pagiging manunugis, yung tagahabol, tagatuldok ng mga nilalang ng dilim. Eh sino ba ang may dugong manunugis ngayon kung hindi ako, di ba? Hindi na nga matanggap ng pamilya ko ang kabadingan ko tapos may ganito pang hanas. Hindi ba pwedeng friendly na lang kami ng aswang? Lalo na kung pogi yung aswang, di ba? Ay, nako, hindi ko yung tatalikuran. Saka sabi ng pamilya ko, mas mabuti raw na manatili ako sa puder nila para daw ligtas kami. Ligtas daw kung magkakasama kami eh. Eh di wow! Eh Kaz, ligtas ba yun o? Mas madali lang akong isakripisyo kung dumating na ang mga halimaw, di ba? Iba rin talaga tong pamilya kong to eh. Sila ata ang pinakakontrabida sa buhay ko. Sa bagay, beauty queen nga pala ang atake ko. Ay, ano ba naman kasi yan sina tito at tita? Porket may dugong manunugis, parang ayaw nang malagay sa kapayapaan at dinadamay ka pa. Sa bagay, magpinsan nga tayo pero magkaiba naman ang hilig ng mga pamilya natin. Yung pamilya ko, mas piniling maging masaya ang buhay. Habang yung pamilya mo naman, nanatili pa ring manunugis. Lalo na't ang napangasawa rin ni tita ay ang ama mong dakilang manunugis din. O tapos, pumayag ka ba sa gusto nila? Hala, malamang hindi, no?
Alam mo naman na tinalikuran ko na yung pagiging manunugis na yan kasi dakilang bading ang beshi mo. Sa kahalar, aswang yun no? Dugo lang ng pagiging manunugis ang naman ako. Pero ang katapangan, nako, walang-wala ako niyan, day. Yun naman pala eh. O anong problema ngayon? Hindi ka naman pala pumayag na umuwi dun. Ang problema ron, Mike, nag-away na naman kami ng mga magulang ko. Gusto na nga nila akong itakwil. Ulit ha? Dahil sa katigasan ng ulo ko. Pero Mike, kung totoo nga yung sinasabi nilang baka mapahamak ako sa mga aswang, natatakot ako no? Paano kung isang gabi habang naglalakad ako, bigla na lang akong sakmali ng aswang? Hindi ako pinanganak para maging isang manunugis. Isa lang akong baklang gustong mamuhay ng payapa. Bakit ka naman matatakot? Nandito ako. Kahit naman wala akong dugong manunugis kaya ko rin naman makipaglaban no? Ay, hindi yan basta kalaban na pwedeng sabihin na, uy tara, pag-usapan natin. Mike, hindi sila tao. Wala silang awa, walang puso. At ang gusto nila, pumatay, lumapa, mambiktima, maghiganti, ganun. O di ikaw na lang poprotekta sa akin. Manunugis ka naman, di ba? Che! Oo, tingnan mo to. Lalo pa sumimango to. Uy, nagbibiro lang ako no? Alam mo naman na bading at malambot ako, no? Tinuruan nga nila akong makipaglaban nung bata ako. Kaso hindi ko naman magamit kasi mas nangunguna yung takot sa akin. Paano kaya to, Mike? Ano? Umuwi na kaya ako? Ay, basta Edgy. Kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan na lang kita. Pag-iisipan ko na lang pero sa ngayon, dito muna ako ha, kasama mo. Oo naman, Kas. Ay, teka lang. Nagsasaing nga pala ako. Turbo ka sa pagsasaing ko eh. Mabuti na lang at nung dumating ka, katatapos ko pala magluto ng paborito mong pansit at adobo. Ngayon, tatapusin ko na lang itong sinaing ko ha para makakain na tayo ng pananghalian. Oo nga pala, piyesta nga pala ngayon no? Pero dapat hindi ka na nagluto. Nakikain na lang sana tayo sa mga kapitbahay natin, no? Karamihan sa mga kapitbahay natin, ang dami-daming handa, tapos sigurado ako mamimigay lang yun dito, no? Tiba-tiba na naman tayo sa pagkain yan. Edgy, gusto ko rin naman magluto ngayon ng pagkain natin para naman hindi lang tayong walang handa. Saka konti lang naman to, no? Patingin nga. Ay! Konti daw, oh. Isang kawaling pansit talagang niluto, oh. Ang dami kaya nito, tapos dalawa lang tayo. Oy, ano to? Pasabugan ng tummy? OMG! Ay, teka lang, may kumakatok. May bisita ba tayong inaasahan? Wala naman. Teka lang ha. Ay, naku hala! Nakalimutan ko palang lagyan ng asin at bawang yung mga niluluto ko. Kaya pala parang may kulang sa panlasa ko kanina eh. Wala na sa isip ko, ikaw kasi eh. Basta. Makakapit-bahay lang natin yung kumakatok. O siya, ako na lang ang magbubukas ng pinto. Pero pakihanda mo na yung mga pagkain sa mesa. Ang lakas rin pala ng ulan, no? Sakto, mainit-init pang pansit. O siya, Mike, sige na. Pagbukasan mo na yung kumakatok, no? Kulang na lang sirain yung pinto sa lakas ng katok eh. Parang may galit sa kahoy. Baka naman mamimigay lang ng pagkain, di ba piyesta ngayon? Ay, malay mo, yung dala pala, lechon. Ayo nga pala, Edgy. Kunin mo na rin yung kaunting salad na nasa Tupperware sa kwarto ko. Tinago ko muna ron kasi alam ko pagdidiskitahan mo kaagad yun kapag nakita mo. Oo, mo na nga ako tignan ng masama. Ginawa ko lang naman yun para may makain tayong dessert pagdating ng tanghali. O siya, bubuksan ko lang yung pinto ha. Ay, sino kaya itong kumakatok? Teka lang po ha, bubuksan ko na. Huwag niyo naman pong sirain yung pintuan namin. Ay, magandang tanghali po sa inyo. Sino po kayo? Ano pong kailangan nila? Mukhang bago lang kayo rito sa lugar namin ah. May mga dala-dala pa kayong mga maleta. Magtatanong po ba kayo ng direksyon? Iho, pwede bang pumasok muna? Malakas kasi ang ulan eh at sakitin pa naman tong dalaga naming anak na si Mutya. Sige na naman iho, papasukin mo naman kami. Sige ho, tuloy ho kayo. Tulungan ko na kayo sa mga maleta niya. Sige na po, pumasok na po kayo. Bago pa pumasok sa loob ng bahay yung ulan.
Ay nako, maraming salamat iho. Pasensya ka na kung nakaistorbo kami ha. Sakto kasing nabutan kami ng ulan eh. Naku, ayos lang po. Kukuha lang ho ako ng pamunas ninyo ha. Basang-basa na ho kayo eh. Baka magkasakit pa kayo. Saglit lang po ha. Uy, Edgy, buti nandito ka na. Uy! Bakit mo ba ako hinila? Ano bang problema? Sinong mga tao na yon? 2 babae, 1 lalaki. Sino sila? Kilala mo ba sila? Tingnan mo oh. Kung makatingin sila sa paligid ng bahay, parang balak magnakaw. Mike, sabihin mo sa akin kilala mo sila. Hindi ko sila kilala, Diyos ha. Saka bakit ba tayo bumubulong? Ay, kukuha nga pala ako ng pamunas para sa kanila. Teka lang ha. Pupunta lang ako sa kwarto ko. Oh, bakit ba Diyos ha? May kailangan ka pa ba? Ay ka? Seryoso ka? Hindi mo sila kilala pero pinatuloy mo? Ano to, bahay ampunan? Isang buong pamilya yan. Paano kung mga masasamang loob yan, ha? Baka hindi pagkain ng dala, kundi kabalbalan. Ay, wait lang ha. Tingnan mo yung dalagita. Maganda siya. Pero, mas maganda pa rin ako, no? Ako, may cheekbone na, may aura pa. Oh, bakit ka tumatawa? Gusto mong kurutin ko yung singit mo, no? Edgy, walang makakatalo sa gandang taglay mo. Pero nagmamagandang loob lang ako sa kanila. Mamaya aalis na rin yung mga yan. Sabi nila mga bago raw sila rito. Kawawa naman kung hindi natin tutulungan. Lalo na tignan mo, maulan pa sa labas. Saglit lang yan, huwag kang mag-alala. Ako na nga lang kukuha ng pamunas? Relax ka lang dyan. Bumalik ka na ron, sige na. Ay, grabe yung taas ng kilay, ha? Akala mo naman lalagyan ko ng pampatulog tong pamunas, no? Hala, una sa lahat, wala tayong pampatulog. Pangalawa, ayokong gumawa ng masama, Mike. Oo, pading ako, pero hindi ako kontrabida, no? Dahil isa kong Diyosang with the heart. Oh, ikaw may sabi niyan ha. O, sige na, dali mo na lang sa sala. Babalik na ako doon para kausapin yung mga bisita natin. Ay, ano kayang pangalan ng mga taong? Saka saan kaya sila galing? Mga tanong nga. Ay, nako, mabuti naman iho, nandito ka na. Pasensya ka na ha. Nagugutom na kasi kami. Iho, baka naman meron kang pwedeng makain dyan oh. Pwede ba kaming makahingi ng makakain? Meron naman po. Tara po sa kusina. Dito po yung kusina namin sa kaliwa. Kanina po kayo. Nako, pasensya na ho kayo ha. Pansit at adobo lang yung meron kami ngayon eh. At saka pasensya na rin ho kayo kung medyo matabang ha. Meron naman po kaming mga pampalasa rito. Maupo na ho kayo. Salamat sa pagkain, iho. Ako nga pala si Miriam. At itong katabi kong lalaki, si Gundoy na siyang asawa ko. Ito naman na katabi ko rin sa kanan, si Mutya. O anak, bakit ka hindi umiimik? Masakit bang ulo mo? Ayos lang po ako, Nay. Ang sarap sa amoy ng pagkain pero nakakahiya namang makikain lang. Ayos lang po ba talaga? Ay, nandito lang pala kayo? Kanina pa ako naghahanap sa inyo eh. Ay, Mike, bakit nandiyan na yung mga yan? Akala ko ba sa sala lang? Aray, bakit ka ba naniniko? Nagtatanong lang naman ako. Huwag ka nang bumulong. Ano mo may tinatago tayo eh. Nagugutom daw kasi sila. Ay, makikikain pa? Wala bang karinderya sa labas? Wala ba silang pera? Mike, huwag mo akong samaan ng tingin ha. Nagtatanong lang ako. Makisama ka na lang, Diyos ha. Nakakaya sa mga bisita oh. Isa pa, piyesta naman ngayon eh. Ano po palang pangalan nyo? Pasensya na ulit kung nakikain na kami. Tay, dahan-dahan naman sa pagsubo ng pansit. Baka mabulunan ka. Nay, pakiasikaso naman si tatay oh. Pasensya na kayo. Gutom na kasi si Gundoy. Ilang oras din tayo naglakbay eh. O kayo riyan, bakit hindi kayo maupo sa harapan namin? Salamat po. Ako nga pala si Mike, siya naman si Edgy. Magpinsan ho kami at pareho kaming nakatira dito sa bahay. Teka, ba't naman ho kayo ganyan makatingin kay Edgy? May problema ho ba? Wala naman, iho. Ang amo ng mukha ni Edgy. Napakagwapo mo, iho. Heto, lalagyan na kita ng pagkain sa plato mo. Kumain ka ng marami, ha? Ang payat-payat mo pa naman.
Pasensya na kayo kay nanay. Naalala lang niya kay Edgy ang kapatid kong lalaki na namatay na. Ay, huwag niyo na ho kung tawaging Edgy. Diyosa na lang po. Halata naman sa itsura ko na bading ako, hindi ba? At salamat pala sa paglagay ng pagkain sa plato ko. Uy, Mike, bakit hindi ka umiimik? At saka, ano yung ninunguso-nguso mo sa akin? Ay! Hala! Inubos na nila yung pansit. Ano, may naitabi ka ba? Ay, wala nga eh. Malay ko bang may bisita pala tapos uubusin pa yung pansit natin. Hindi ko tuloy natikman yung sarili kong luto. Korak! Ang tatakaw nila Gundoy at Mutya, ha? Grabe, parang walang kinain ng isang linggo. Eto namang si Mami Miriam. In fairness, ang ganda-ganda, ha? At ang lambing pang magsalita. Tapos biglang halimo pala sa kainan. Grabe siya, ha? Wala nang natira sa adobo. Pati yung pansit, parang dinaanan ng bagyo. Tapos ang nakakainis, akala ko ba sabi mo walang pampalasa yung adobo at pansit mo? Walang asin, walang bawang, walang kung anong anik-anik. Pero tingnan mo sila, Mike. Parang kumain ng ulam na galing sa 5-star hotel. Edgy, kakainin mo pa ba yung nasa plato mo? Nagbubulungan lang kayo ni Mike eh. Ano ba pinag-uusapan nyo? Tingnan pa sila oh. Kaedad nyo lang ako. Alam ko na yung mga ganyang galawan mo. Diyosa, yung mga mata mo. Umiirap na naman oh. Alalahanin mo mga bisita natin yan. Pumeke ka na lang ng ngiti para naman hindi nakakahiya sa kanila. Ay naku Mike, hindi ko na yung kakainin. Nakakahiya naman sa iyo, te. Gutom na gutom ka pa naman. O siya, sige na. Huwag ka na mahiya. Sa'yo na tong pagkain na nilagay sa plato ko ng mama mo. Baka magtampo pa yan pag hindi ko kinuha. Pero sa totoo lang ha, wala talagang lasa tong niluto ni Mike. Hindi ko nga alam kung anong klaseng dila meron kayo at parang sarap na sarap kayo. Ay, pigilan mo ko Mike. Baka masampal ko tong si Mutya, ha? Oo, maganda siya. Pero napipikon na ako sa kanya, ha? Salamat ha. Ang bait mo, Edgy. Teka lang, ayos ka lang ba? Bakit parang nanginginig ang labi mo? Ay, huwag mo kong hahawakan. Pasensya na, ha? Hindi ako nagpapahawak sa mga hindi ko masyadong kilala. Alam mo yon, boundaries, be. Iba na kasi ngayon eh. Kahit maganda ako at friendly, hindi ibig sabihin pwedeng basta-basta na hawakan. Respect naman dyan, ha, girl? Oh, Diyosa, saan ka pupunta? Dito ka lang sa tabi ko. Pero pa naman konting adobo eh. At saka sa'yo na tong panang manok. Sige na, dito ka na lang maupo sa tabi ko dahil masama rin yung tumatalikod sa pagkain. Ay, pasensya ka na, ha? Gutom lang kasi ako eh. Pagpasensyahan nyo na kami mga anak kung nakikain pa kami rito. Wala rin kasi kaming sapat na pera at gutom na talaga kami. Pasensya na rin kung naubos ni Gundoy ang pansit. Ito naman kasing si Gundoy. Bakit mo naman inubos yung pansit? Ngingiti pa yan. Huwag kang ngumiti kasi nakakahiya. Hindi mo man lang tinirhan si Edgy at Mike. Dito ka pa talaga kakamot dyan sa ulo mo. Oh, umayos ka nga, Gundoy. Nako, pasensya na kayo ha. Pero maraming salamat sa pagpapakain nyo. Matagal na rin kasi kaming hindi nakakakain eh. Kaya matagal na kaming gutom. Pinagtsagaan na nga lang namin ito. Aray, asawa ko, huwag ka namang maniko. Masakit sa tiyan eh, ha? Kung ano-ano kasing pinagsasasabi mo. Nakakahiya lalo rito sa magpinsan. Tingnan mo wala na silang makain kasi inubos mo na. Ay, siya nga pala. Nakakahiya man pero pwede bang dito na muna kami tumuloy, Mike? Edgy, baguhan lang kasi kami dito sa baryo at wala kaming matutuluyan. Baka naman pwedeng dito muna kami kahit pansamantala lang. Sige na. Ang tahimik nyo. Nagtitinginan lamang kayo sa isa't isa. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakahanap na ng trabaho si Gundoy at nang mauupahan namin, aalis na rin kami kaagad. Ikaw ba, Diyosa? Ayos lang ba sa'yo? Oh, anong klaseng sagot yung kibit-balikat? Hindi lang naman ako nakatira sa bahay eh. Ikaw din naman. Siguro iwan na muna natin sila, Nay, Tay. Doon muna tayo sa sala para makapag-usap si Edgy at Mike. Maiwan na muna namin kayo, ha? Mike,
Baka naman, kahit saglit lang. Hoy Mike, nakita mo ba yung pangiti-ngiti sa'yo ni Mutya, ha? May pakit-pakit pang may pasimpleng landi, no? Haliparot. Ay, sorry. Teka, anong desisyon mo ngayon, ha? Patutulugin ba natin sila dito o hindi? Mike, tinatanong kita. Ba't bigla ka nalang tumayo dyan? Ayoko silang patulugin dito, Eji. Ayun naman pala. Eh di papalayasin ko na. Ako na magpapaalis, ha? Teka lang. Aling Miriam, Manggundoy? Hoy, Eji! Teka lang. Ito naman pabigla-bigla. Halika nga muna rito. Tinatawag niyo kami? Bakit? Pumapayag na ba kayong manatili kami rito? Ayan na naman tayo sa makabuluhang tinginan niyo. Sabihin niyo na kasi sa amin kung pwede kaming manatili rito kahit saglit lang. Hindi naman po sa pagiging madamot pero hindi po kayo pwedeng manatili rito. Personal na bahay po namin to at hindi po kami komportable na may ibang taong natutulog dito. Pasensya na ho talaga, ha? Pwede naman namin kayong isama sa mga kakilala namin. Baka sila pang magpatuloy sa inyo. Teka lang. Ano to? What's happening? Bakit kayo lumuluhod? Ay, Aling Miriam, Diyos ko po, tumayo ka nga dyan. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Ay, Mutya girl, pakiawat nga tong nanay mo. Baka mamaya mapagkamalan pa akong pari dito. Diyos ka, Lord. Ay, lahat gagawin ko para lang mapatuloy niyo kami. Wala na kaming ibang matutuluyan eh. Pangako, aalis din naman kami agad kapag nagkaroon na ng pagkakakitaan si Gundoy. Eji, baka naman pwede mo kaming ikonsidera. Nararamdaman ko mabait kang bata. Sige na, Eji. Pilitin mo si Mike. Patuloyin mo na kami rito. Hoy, Mike, ayos ka lang ba? Nahihilo ka ba? Bakit bigla ka napahawak sa ulo mo? Ha? Ayos lang ako. Siguro dahil sa gutom. Pero, Nanay Miriam, ngayong gabi ko lang po siguro kayo mapagbibigyan, ha? Pasensya na po talaga pero ayaw ko pong may ibang taong nasa bahay namin. Lalo na hindi pa tayo masyadong magkakilala. Pasensya na ho talaga, ha? Sige po, mauna na po ako sa kwarto ko. Eji, ihatid mo na sila dun sa bakanting kwarto. Mauna na ako. Hindi ko na hinintay na magsalita sila. Dire-diretso akong pumunta sa aking kwarto, saka nahiga sa kama. Pagulong-gulong ako sa aking higaan at hindi mapakali sa kakaisip. Ay, ano bang nangyayari sa akin? Bakit nung nakalayo na ako sa pamilyang yun, nawala na yung sakit ng ulo ko? Tapos ngayon, hindi na ako mapakali. Meron din namang ibang nakitulog na dito noon, pero hindi naman ganito yung nararamdaman ko. Hindi ko tuloy maiwasang matakot. Naku, napakaduwag ko pa naman. Sino kaya yung kumakatok sa pinto? Sino yan? Mike, ako to. Pumasok na ako kahit hindi mo ako pinagbubuksan, ha? Patabi nga, upo ako sa kama. Ang haba-haba ng binti mo, halos sakop mo na yung buong kama eh. O ano, nasa na sila? Natutulog na ba sila? Oo, nagpapahinga na sila sa bakanting kwarto. Ang totoo niyan, gusto lang kitang kumustahin kasi umalis ka kanina na masakit ang ulo. Ano ba nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Baka kailangan mo ng chika ko. Ayos na ako ngayon pero hindi ako mapakali. Siguro naduduwag lang ako kaya ganitong nararamdaman ko. Talaga lang, Eji? Tinatawanan mo pa ako sa lagay kong to? Kasi halatang halata kas. Napapraning ka na talaga. Alam ko hindi ka komportable sa mga matatakaw na yun, no? Mga patay gutom, be. Oh, bakit? Ba't mo ako pinanlalakihan ng mata, ha? Totoo naman, di ba? Mga patay gutom sila. Parang ngayon lang sila nakatikim ng adobo at pansit. Tapos wala pang tinira sa atin. Ang kakafal ng face.
At eto pa ha, ito hindi ko talaga ma-process eh. Paano nila naubos yung pansit mo? Pansit na wala namang kalasa-lasa, walang asin, walang bawang. Ay nako, ang weirdo lang kasi eh. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng isang buong pamilya na gutom na gutom. Isang buong kawali ng pansit, inubos lang lahat ni Mang Gundoy. Naku, pambihira talaga girl. Wala na bang hiya ngayon sa mundo? Ay, ewan ko sa'yo, Edgy. Kapag tayo talaga narinig nila Aling Miriam, baka mapaaway pa tayo. Teka nga lang, kukuha muna akong tubig eh. Gusto mo bang sumama? Sige. Halata namang ayaw mong sumama eh. Nahiga ka na lang dyan sa kama pagkabangon ko eh. Napakatamad talaga. Kaya mo na yung mag-isa, Kas. Magpapahinga lang ako, ha? O sige na, kumuha ka na ng tubig natin. Baka pati tubig ubusin din ng pamilyang yon, ha? Baka mamatay na tayo nito. Oh, baka naman yun talaga ang gusto nila. Ay, nako. Magpahinga ka na nga dyan, Edgy. Lalabas na ako, ha? Ay, mabuti na lang walang tao dito sa labas ng kwarto namin. Akong kinakabahan sa pinagsasasabi ni Edgy. Baka punta na nga sa kusina. Pero parang gusto ko rin makita ang kinalalagyan ng pamilyang yun. Magbisita nga muna. Baka kung ano-ano nang ginagawa eh. Uy, bukas pa yung ilaw sa loob ng kwarto nila. Teka, bakit parang may ingay sa loob? Ano ba nangyayari? Boses yun ni Mang Gundoy ah. Wala akong pakialam sa kanila, Miriam. Ang gusto ko lang ay matupad ang dahilan kung bakit tayo nandito. Yun lang. Tayo na lang ang inaasahan para makapaghiganti. Tapos ano, susundin pa yung walang kwenta mong plano? Pa, nasasaktan na si Mama. Kumalma lang po tayo. Papabitiwan mo na si Mama. Namumula na yung braso ni Mama sa higpit ng hawak no. Sige, Gundoy. Magpahalata ka. Baka nakakalimutan mong hindi lang basta-basta tao ang kinakalaban natin. Bakit ka ba nananampal bigla? Kapag pinatulan kita, baka magkagulo tayo rito. Ang gusto ko lang ay tapusin na kung ano man yung pinunta natin dito. May tao sa labas. Ang iingay niyo kasi tayo eh. Ako na magbubukas ng pinto. Huwag na kayo mag-away dyan ha. Teka lang. Mike? Anong ginagawa mo riyan sa sahig? Bakit nakahiga ka riyan? Ayos ka lang ba? Oh, iho, ano nangyari sa'yo? Mukhang nadulas ka riyan sa sahiga. Naku, pasensya na. Natapon ko kasi ang mantika dyan eh. Hindi ko pa nalilinisan. Ayos lang po ako. Hindi ko lang napansin na meron palang natapong mantika dito. Kaya ho ako nadulas at bumagsak. Napadaan lang ako para kumustahin kayo. Kanina ka pa ba dyan sa labas? Oh, ba't di ka makapagsalita? Namumutla ka pa. Ayos ka lang ba? Huwag niyo na ho akong lapitan. Kaya ko na po. Tingnan niyo, nakatayo na ako. Mauna na ako sa kwarto ko, ha? Pasensya na po sa istorbo. Teka, bakit ho, Aling Miriam? May kailangan ka pa ba sa akin? Kaya hinawakan mo tong braso ko? Wala naman, iho. Gusto ko lang siguruhin na ayos ka na. Sige na, iho. Magpapahinga na kami. Sige po. Mauna na ako. Makabalik na sa kwarto. Kailangan ko ikwento to kay Edgy. Uy, Edgy! Ay, kabahing nilipad na kinain ng ipis. Ano ba, Mike? Nabibigla ka naman eh. Ay, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? Para ka tumakbo ng ilang milya. Kasi narinig ko yung pamilya nag-uusap kanina tungkol sa pinaplano nila. Kinakabahan na talaga ako. Paano kung patayin nila tayo? Paano kung mamamatay tao sila? Kumalma ka nga, Mike. Bukas na bukas din, papaalisin na natin sila, ha? Huwag kang mag-alala. O sige, ganito. Ngayong gabi, ako nang magbabantay. Pero promise, kapag may nangyari, gigisingin kita. Haler? Hindi ko kaya makipagpatayan, no? Nakakatakot kaya? Isa lang naman akong magandang nilalang na gusto lang mamuhay in peace at hindi makipagsaksakan sa dilim, Naku, lalo na ako. Mas gusto ko pang tumakbo kaysa makipaglaban, no? Ay, dito ka na nga sa kama mo, Mike. Huminga ka ng malalim. Inhale, exhale, ha? Para mawala sa isip mo lahat ng narinig mo kanina. At saka huwag ka na makipagkulitan sa akin, ha? Wala ako sa mood makipagtawanan ngayon.
Sige na, magpahinga ka na. At pwede ba, wag mo nga akong tingnan na parang nag-aalala ka sa buhay ko? Hindi ako mamamatay habang tulog ka, no? Matulog ka na kasi abala pa ako. Nag-iisip pa ako ng mga gagawin ko bukas sa buhok ko, okay? Hello? Priorities? Hindi na ako nakaimik pa sa sinabi ni Edgy. Pinikit ko ang aking mga mata. Pero hindi ako dinadalaw ng antok. Pagulong-gulong ako sa kama at sinusubukang makatulog. Pero paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang narinig ko mula sa pamilyang yon. Nagsisitayuan ang balahibo ko sa hindi malamang dahilan at nangangati rin akong alamin ang tunay nilang plano kagaya ng sinabi nila. Kinabukasan, nagising ako na wala na sa kwarto ko si Edgy. Agad akong bumangon saka lumabas ng kwarto. Edgy, nasan ka? Bakit wala ka dito sa kusina? Hoy, ikaw ba yung nasa banyo? Ay, nako. Mutya, akala ko si Edgy. Pasensya ka na ha. Nasa sala si Edgy kasama sina Mama at Papa. Tara, puntahan natin sila. Oh, bakit parang naninigas ka? Ayos ka lang ba? Kinakabahan ka ba sa presensya ko? Bakit naman ako kakabahan sa'yo, Mutya? Bakit nanginginig yung kamay mo at nanlalaki pa yung mata mo habang nakatingin sa akin na parang takot na takot? Huwag ka mag-alala, hindi pa naman kita kakainin. Hindi pa... kakainin? Anong ibig mo sabihin? Bilis mo naman mamawis. Napaghahalataan kang duwag. Biro lang. Pero hindi pa naman kita kakainin. Kaya huwag kang matakot sa akin. Tara na nga sa sala. Ma, Pa! Hinahanap ni Mike si Edgy. Huy, Edgy, anong ginagawa mo? Maaga ako nagising kasi kinausap ko sila na umalis na ngayong araw. Kinausap mo sila? Teka, bakit may sugat ka sa leeg? Anong nangyari sa'yo? Saka namumutla ka rin. Hindi ka ba mapakali? Tumingin ka nga sa akin, may tinatago ka ba? Mike, may masama lang nangyari. Mutya, anak! Gundoy, nahimatay ang anak mo! Oh, anong nangyari kay Mutya? Bakit bigla na lang siya natumba? Nako, inatake na naman siya ng sakit niya. Ay, iho, pagpasensyahan niyo na ha. Pero pwede bang manatili kami ng mas matagal dito sa bahay niyo? Hanggang sa maging maayos na ang lagay ni Mutya. Ganun ho ba? Ayos lang naman pero hindi po ba natin dadalhin sa malapit na pagamutan o kaya sa isang albularyo si Mutya? Hindi na kailangan. Dito na lang si Mutya. Miriam, tara na sa kwarto natin para masikaso si Mutya. Nako, mga iho, pasensya na ulit ha. Mauna na muna kami. Kung may pupuntahan kayo, mag-iwan na lang kayo ng sulat sa sala. Babantayan lang namin si Mutya. Huwag na kayo mag-alala. Hindi naman kami magnanakaw. Masama ang kutob ko sa mga nangyayari, Edgy. Pakiramdam ko pinikilang ni Mutya yung pagkahimatay niya para hindi sila paalisin. Pero ang sama ko namang tao kung paaalisin ko sila ng ganun ang itsura ni Mutya. Ano, Edgy? Ano sa tingin mo? Huy, Edgy! Hindi ka umiimik. Ayos ka lang ba? Ano ba talaga nangyari dyan sa leeg mo? Parang may kumagat sa'yo at saka... Ano ba yung pinag-usapan nyo kanina nung tulog ako? Napagitnahan ka pa talaga ni na Aling Miriam at Mang Gundoy? Huy, Edgy! Huy, bakit ka naluluha? Uy, sabihin mo naman sa akin oh. Kailangan ko pumunta sa pamilya ko ngayon, Mike. Samahan mo naman ako oh. Baka bigla ako mahimatay tapos matuluyan ako eh. O kaya baka may sumugod sa akin, edi tapos na ang beauty ko. Huwag mo naman ako hayaang maglakad mag-isa. Please lang, Mike. Kahit hawakan mo lang yung braso ko para may panangga at may kukunan ako ng lakas. Oo, sige na. Sasamahan na kita. Pero sabihin mo muna sa akin kung bakit ka umiiyak. At saka huwag kang kumapit sa akin na parang linta. Ano ba kasing nangyari?
Sinaktan ka ba nila? Basta, tara na Kas, umalis na tayo rito. Sigurado akong hindi naman magnanakaw yung mga pamilyang yun, pero ewan ko, may kakaiba talaga akong kutob sa kanila. Kaya samahan mo na ako, please. Halika na, huwag ka na maarte dyan. Baka mamaya kung ano pang mangyari habang nakikipagdebate ka pa sa utak mo. Hindi pa nga ako nakakakain eh. Pero sige, malaki ba yung tinitirhan ng pamilya mo? Ngayon pa lang ako makakasama sa'yo papunta ron eh. Nagsimula nang maglakad papalis si Edgy, kaya wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Bakas sa mukha ni Edgy ang pag-aalala at takot, kaya kahit hindi ako mapalagay sa pag-iwan sa pamilyang nakituloy sa amin, sinamahan ko pa rin siya. Ang hindi ko lang inaasahan ay nasa kagubatan pala ang bahay ng pamilya nila Edgy. Oh, teka. Bakit papasok tayo ng gubat? Hoy Edgy, alam mo ba itong ginagawa mo? Nasa loob na tayo ng gubat pero dire-diretso pa yung pagpasok natin. Uy, may mga bahay nga dun Teka, huwag mo sabihin dun tayo pupunta. Oh, bakit naman tayo huminto ngayon? Nandito na tayo. Dito ka lang ha. Ako nang kakausap sa mga magulang ko. Sigurado akong ngayong araw lilipat na naman sila ng lugar. Pero nagdadalawang isip din ako eh. Ano kaya kung samahan mo na lang ako? Ay, pero hindi. Kaya ko to. Duwag man ako normal yun kasi Diyos ako, di ba? Kaya dito ka na lang muna, ha? Nakakalito ka naman eh. Ano ba, sasama ba ako o hindi? Hindi na nga. Hintayin mo na lang ako rito. Saglit lang ako. Oh, sige. Ay, kaya ko nga bang maghintay ng matagal? Ang tatahig ng puno sa gubat Hindi ko na nga makitang araw kapag tumingala ako rito Nakakatakot ang presensya ng gubat na to. Sana naman bumalik na kagad si Edgy. Ano bang problemang hinaharap ni Edgy at saka ng pamilya niya? Takang-taka na ako sa nangyayari. Idagdag pa yung weirdong pamilyang nakituloy sa bahay. Masama talagang kutob ko sa kanila. Edgy! Naku, mabuti nandito ka na. Kala ko hindi mo na ako babalikan eh. Tara, umuwi na tayo. Ay, siya nga pala. Kamusta naman yung pamilya mo? Ay nako, gaya ng inaasahan, nag-iimpake na sila para lumipat na naman sa ibang lugar. At ako, naghihintay lang ng bonggang-bonggang kamatayan. Aray! Mike naman! Ba't mo ko sinuntok sa tiyan? Nakakalimutan mo na yata na lalaki ka at ako, isang dakilang beauty queen na may pusong mamon. Ay nako, baka sa susunod sapakin na rin kita sa kilay para patas na tayo, o ano? Huwag ka naman kasi magsasalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay, ano ka ba? Mike, seryoso ako. Malapit na sa akin yung mga aswang at papatayin nila ako. Kaya wala na akong magagawa kundi hayaan sila. Kesa mamatay ka. Oo, madami ang pamilya ko. Alam mo Edgy, nakakainis ka. Sa tagal nating magpinsan, ngayon lang ako nainis sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo, mag-isa ka dyan. Nakakasira ka ng araw. Uwi na ako sa bahay. Uy Mike, huwag ka naman magalit sa akin. Sinasabi ko lang naman to para handa ka. At alam mo na kung anong posibleng mangyari sa akin. Alam mo namang may taning na ang buhay ko. Kaya please, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Wala namang silbi kung mamatayin mo ako na parang sinasampal mo ko ng tingin. Hindi yan makakapigil sa paandar kong pamamaalam, no? Biro lang. Pero may halong pagsiseryoso yun, Mike. Kung ayaw mong masuntok ulit, manahimik ka na. Ay, sa wakas, nakarating din sa bahay. Mabuti pa, bisitahin ko lang si Mutya. Baka gising na siya. Oh, bakit ka huminto? Hindi ka ba sasama sa akin? Naiihi ako eh. Susunod na lang ako sa iyo, ha? O siya, sige na. Puntahan mo na si Mutya. Okay, sige. Ay, totoo kayang nawalan ng malay si Mutya o nagpapanggap lang siya? Masama talagang kutob ko sa babaeng yun eh. Teka, wala sila rito sa kwarto nila. Nasaan sila? Nasa kusina kaya? Tama. Nasa kusina nga sila at
Aba, gising na si Mutya. Nakangisi pa na parang hindi na himatay. Ano ng plano? Nakausap niyo na rin kanina si Edgy. Kailangan pa ba nating patayin si Mike? Patayin? Ako? Ang klaseng mga tao bang pinatuloy ko? Patayin na natin si Edgy pagkatapos ni Mike. Gustong-gusto ko na matikman ang dugo ng lalaking yun eh. Uhaw na ako sa dugo nila at gusto ko na rin ulit maramdaman ang pagiging aswang ko. Huwag kayong mag-alala. Papatayin natin silang dalawa. Lalo na si Edgy. Kawawa nga lang si Mike dahil naging pinsan niya pa ang manunugis na yon. Teka, hindi niyo ba naririnig ang paghinga ng isang tao, Ma? Pa? Teka nga. Mukhang nandito si... Mike! Huli ka! Nagpupumiglas ka pa, Mike, ha? Alam kong naririnig mo ang pinag-uusapan namin at sigurado akong hindi ka mag-aalinlangan na sabihin ng lahat ng ito kay Edgy. Ngayon, papatayin ka na namin. May sasabihin ka pa ba, ha? Para sa iyong huling habilin? Bitiwan mo braso ko, Mutya! Nasasaktan na ako! Tigilan mo na nga ako! Nararamdaman ko yung talim ng kuko mo. Nagmamakahawa na ako, Mutya. Tulong! Tulungan niyo ako, aswang! May aswang dito! Hindi mo talaga ako bibitiwan, ha? Pasensyaan na lang tayo sa magagawa ko. Walang iya ka. Ang lakas ng loob mong ipatama sa mukha ko ang kamao mo. Porket nabitiwan kita, sa tingin mo panalo ka na? Wala ang lakas mo sa kalingkingan ng lakas namin ng pamilya ko. Papatayin ka namin. Ano magagawa ng kutsilyo na yan? Sasaktan mo kami? Ha? Ma! Pa! Patahimikin niyo na ang isang yan! Sige, lumapit kayo! Hindi ako magdadalawang isip na isaksak ang kutsilyo na to sa mga dibdib nyo! Huwag kayong lalapit sa akin! O bakit nanginginig ang kamay mo, iho? Natatakot ka ba sa kalalagyan mo, ha? Ang malas mo nga naman. Pinsan mo ang isang manunugis! Bitiwan mong kamay ko! Tama na! Huwag mong ibabaw ng kuko mo sa braso ko! Aray! Nagmamakaawa ko! Hindi ko na magalaw ang kamay ko! Tulungan niyo ako! Hoy! Anong ginagawa niyo kay Mike? May kasunduan tayo na hindi niyo sasaktan, di ba? Kaya nga pumahig ako na lang ang pagkukunan niyo ng dugo! Pero ito na ba ang kapalit? Ha? Bitiwan niyo si Mike! As in ngayon na! Wala kayong isang salita, mga walang modo! Kung ganyan kayo makitungo, paano pa tayo magkakasundo, ha? Bitiwan niyo siya o ako mismong dudurog sa mga ngalangalan niyo! Traidor ka, Edgy. Huwag ka na magpumiglas, Mike. Hindi ka makakatakas sa akin. Gundoy! Ay! Ano ginawa mo sa asawa ko, Edgy? Sinaksak mo siya gamit ang itak. Mutya, tulungan mo ang tatay mo. Umalis na kayo. Ako nang bahala sa baklang to! Edgy! Sa likod mo! Nasa likod mo si Mutya! Hindi ko magalaw ang kamay ko. Ang lalim ng sugat dahil sa kuko ni Gundoy at Mutya. Akala mo matatadyakan mo ko, Mutya? Sige, subukan mo lang. Baka ikaw pang masaktan. Ay, biro lang. Pero seryoso ha, huwag mo akong ginagalit. Kahit takot ako sa ipis, hindi ako uurong sa iyo, no? Ay! Aray! Hoy, Miriam! Huwag mo nga ako sinusuntok-suntok, ha? Pasalamat ka na iwasan ko yon. Baka matamaan mo pa tong kilay ko, no? Kagagawa ko lang nito, no? Ayan, sige, sugod! Ay, teka lang! Huwag sabay-sabay! Baka masiraan ako ng loob! Matindi ang sugat na natamo ni Gundoy dahil sa pagkakatama sa kanya ni Edgy. Kahit itanggi niya, talagang nasa dugo ni Edgy ang pagiging manunugis. At dahil dito, ibinaling nila Miriam at Mutya ang atensyon nila kay Edgy. Ngunit bago pa sila ulit makaatake kay Edgy, nagkaroon ako ng pagkakataong saksakin sa likod si Mutya. Dahil dito, napaatras ang mga aswang. Hindi inaasahang magagawa naming makalaban sa kanila.
ginagawa nyo? Ba't kayo tumatakas? Hoy! Bumalik kayo rito! Hindi ba ako ready? Hindi pa tayo tapos! Ay, siya! Sige, umalis na kayo! Mga duwag pala kayo Mga duwag! Hindi pa tayo tapos! Babalikan namin kayo! Kayong dalawa ni Mike! Papatayin namin kayo! Aba! Nagsalita ka pa ha? Ako na ang maunang papatay sa inyo! Oh, Mike! Bakit niyayakap mo pa ako? Habulin ko yung mga aswang, no? Bitiwan mo nga ako! Hoy, teka, biro lang ito naman. Ba't mo ko binitawan? O, hetong pa ako, yakapin mo ulit, Mike. Dali! Baka mahalata ako. Ay, Mike! Bitiwan mo nga pa ako! Hahabulin ko pa sila! Ano ka ba? Ay naku, Eji. Magseryoso ka nga. Kahit gusto mo, hindi ako papayag na habulin mo sila. Mga aswang sila, Eji. Kahit sabihin nating may dugong manunugis ka, alam naman nating dalawa na hindi mo sila kaya. Kaya pwede ba, hayaan mo na lang sila? Hayaan? Mike, hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi kapag hinayaan ko sila, ako ang papatayin nila. Kaya naisip ko, kailangan ko talaga silang mahabol. Pero dapat kasama ka. Kailangan ko silang mapatay. Pero dapat kasama ka pa rin ha. Hindi mo ba narinig yung sinabi nila? Babalikan nila tayo. Hoy, Mike! Anong nangyari sa'yo? Mike! Hoy, umayos ka! Hoy! Huwag ka mahimatay! Hoy, Mike! Basta, Eji, huwag mo silang habulin ha. Nagmamakaawa ako sa'yo, huwag na ha. Tumakas na nga sila, habulin mo pa. Mukhang matindi talaga yung mga sugat na nagawa natin dun sa mag-ama. Hindi nila inasahan na makakalaban tayo sa kanila. Kahit ako man Ay, correct ka dyan. At tingin ko, napansin nila na marami tayong panlaban sa kanila dito sa pamamahay natin. Teritoryo natin to, no? Ang dami kaya nating asin dyan. Ay nako, talagang paliliguan ko sila ng asin kung hindi lang sila tumakas, no? Nagising ako kinabukasan na masakit ang aking mga braso. Pagtingin ko sa aking paligid ay nasa kwarto ako at may benda ang aking kanang kamay at braso. Pagbaling ko sa kabilang gilid ay nakita ko si Eji na nakatitig sa kawalan. Pinitik ko ang aking daliri sa kanyang harapan kaya napatingin siya sa akin. Huy, ayos ka lang ba, Eji? Nasaktan ka ba? Ban ko to at hindi to sa'yo. Kaya huwag ka na makialam, ha, Mike? Nagmamakaawa ako sa'yo. Seryoso ito. Umaasa na lang ako na matatalo ko sila gamit ang asin lang. Pero pinsan kita at ayoko mapahama ka. Nagmamakaawa rin ako sa'yo. Hayaan mo naman akong tumulong. Sige na naman, Eji. Tumingin ka sa akin. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin na hahayaan mo akong tumulong. Oh, bakit hindi ka makatingin ng diretso? Wala ka bang tiwala sa akin? Eji, magsalita ka naman. Oh, saan ka pupunta? Bakit ka tumayo? Ito lang ang masasabi ko, Mike. Laban ko ito at hindi to sa'yo. Basta magpahinga ka na lang dyan, okay? Carry ko na ito. Eji, huy! Bumalik ka rito! Eji! Eji! Bakit mo naman kinandado sa labas yung kwarto ko, Eji? Palabasin mo ako rito at pag-usapan natin ang magiging plano natin. Huwag mo namang suluhin ang problemang yan, Eji. Wala man ang pamilya mo sa tabi mo pero nandito ako. Nandito ang pinsan mo. Hindi kita tatalikuran dahil pamilya mo rin ako. Handa akong samahan ka sa laban mo. Eji! Eji, napapaus na ako kakasigaw sa pangalan mo, hoy! Bumalik ka naman dito! Buksan mo yung pinto, Eji! Nanghihina akong bumalik sa kama nang hindi na nagbukas pang muli ang pinto. Nakaramdam ako ng hilo kaya saglit akong humiga. Hinihiling ko noon na sana ay pagising ko, nasa loob na si Eji at niyayaya akong maghanda para sa gagawin naming pakikipaglaban. Unti-unti kong ipinikit ang aking mga mata hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Nagising ako na madilim na ang paligid. Napabalikwas ako ng bangon at saktong nahulog ang isang maliit na notebook na nakapatong sa aking tiyan. Bumangon ako at binuksan ang ilaw, saka ako tiningnan ang notebook. Teka, kay Eji to ah. Diary niya to. Bakit nandito to? Eji?
Bukas na yung pinto ng kwarto. Pero medyo madilim ang bahay. Di man lang nagbukas ng ilaw sa salang lokong yun eh. Ako, nasaan na ba yung pinsan kong yun? Edgy? Josa? Ano ka ba naman? Nasaan ka na? Sagutin mo naman ako. Naiwan mo yung diary mo sa kwarto ko. Kung naririnig mo ako, gusto kong malaman mo na ngayon ko lang babasahin ang diary mo ha. Pangako yan. Titingnan ko lang kung nailagay mo rito kung nasan ka ngayon. Teka, ano bang nandito? Nako, puro lang naman kalandian ang nasa diary mo eh. Puro mga pangalan ng mga lalaki at saka... Teka, isang pamamaalam para sa pinsan kong si Mike. Salamat dahil naging pinsan kita. Pero ngayon kalimutan mo na sana na pinsan mo ako dahil alam kong hindi na ako makakabalik pa. Kailangan kong patayin ang pamilyang yon. Kailangan maunahan ko silang patayin bago nila ako mapatay. Patawarin mo ako kung pupunta ako ngayon sa gubat ng mag-isa. Patawarin mo ako. Nagmamahal, Edgy. Nagpapatawa ka ba, Edgy? Hindi ako papayag na hindi kita mahanap. Tutulungan kita. Nasaan na ba yung kutsilyo ko? Ano pang habang pangontra sa aswang? Tama. Asin at bawang. Kailangan ko ring dalhin to. Kailangan ko ng tigilan na pagiging tuwag ko. Kailangan ko tong gawin para mailigtas ang pinsan ko. Wala akong sinayang na oras at mabilis akong lumabas ng bahay saka dumiretso sa gubat. Tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag sa buong kapaligiran. Ilang saglit pa ay natigilan ako nang humangin ng malakas. Malamig at nakakapanindig balahibo. Ang mga dahon sa sanga ng mga puno ay parang isinasayaw, ganun din ang mga damo. Nang tumigil yon ay may isang napakagandang dalaga ang nakita kong nakasandal sa isang puno. Ako si Lisa. Anong kailangan mo? Bakit hindi ka makapagsalita? Kakaiba ba para sa'yo na makakita ng isang babaeng nasa gubat? Miss, pasensya na. Nagtataka rin kasi ako kung bakit may kakaibang babae rito sa gubat. Tapos, pinagtatayuan pa ako ng balahibo sa presensya mo. Bakit ka na malapit sa akin? Miss? Miss, hindi ako pumapato sa babae ha. Magtatanong lang ako kung nakakita ka rito ng isang babae na medyo lalaking tindig pero babaeng itsura. Basta bading, basta lalaki siya. Nakita mo ba siya? Miss, bakit nakatingin ka lang sa akin? Medyo kinikilabutan kasi ako sa iyo, miss eh. Pasensya ka na ha. Tumingin ka sa likuran mo at dumiretso ka ng lakad. Makikita mo siya. Ano bang meron sa likuran ko? Wala namang tao doon ah. Binibiro mo yata ako, miss. Miss? Wala. Biglang nawala. Teka, multo yata yung nakausap ko ah. Multo o diwata? Ay nako. Teka lang. Yung ungol na yan. Saan yun nanggagaling? Siguro kailangan kong sundan yung direksyon na tinuro ng diwatang babaeng yun. Kung diwata nga siya. Edgy! Nandito ka ba? Palakas ng palakas yung ungol ah. Malapit na yata ako. Edgy? Uy, Edgy, ikaw nga! Teka, bakit sugatan ka? Bakit may sugat ka sa braso at pisngi? Uy, Edgy, anong nangyari sa'yo? Edgy ka pa rin ng edgy. Diyos ang pangalan ko, no? Ganyan na nga sitwasyon mo, yan pang naiisip mo. Ano ba nangyari sa'yo? Ay, Mike. Nako, wag mo na akong iupo ha. Gusto ko lang talaga yung nakahiga. Nagpapahinga ang lola mo, stress na stress. Buti na lang at nakatakas ako kay Mutya bago ako mategi. Ang bilis nun, no? Akala mo beauty pageant na may habulan. Ay nako, nakalaban ko pa si Mutya at yung tatay niyang si Gundoy. Pero aaminin ko na. Kung hindi ako sinagip ng diwata ng gubat, nako iyon, patay na ang fest ko ngayon. Ay naku Mike, Diyos ko, ang hirap maging maganda sa gitna ng mga gutom na aswang. Teka, diwata? Siya rin yung nagturo sa akin kung nasan ka. Pero Edgy, sa susunod huwag kang aalis ng bahay nang wala ako ha. Sinabi ko naman sa'yo na magkapamilya tayo, di ba? Pinsan mo ako at magkatugo tayo.
Hindi ko matatanggap na lumabang ka rito mag-isa. Oo, duwag ako pero kayang-kaya ko maging matapang para sa'yo. Oo na, patawarin mo ng pinsan mong nagmamagaling at nagtatapang-tapangan. Ayoko lang naman talagang madamay ka sa gulong kinakaharap ko ngayon, Mike. Lalo na't nalaman ko ang pinakaugat kung bakit ako gustong pagpiesta ng pamilyang yun. Ang dahilan pala, yung paandar ko nung bata pa ako. Kas, hindi ko sinasadya, pero ako pala yung nakapatay sa bunsong kapatid nila noon. Kaya pala may padrama si Mutya na naaalala raw ako ni Miriam sa kapatid niya. Hala, ako pala yung dahilan kung bakit nasa libingan ng bruha nilang bunso. Diyos ko, kung pwede lang buhayin ang bunso nila, ginawa ko na eh. Teka, ganun ba? Ano nang plano mo ngayon? Umuwi na kaya muna tayo? Ay nako, Mike, hindi talaga pwede. As in, hindi ako pwede umuwi. Hindi ngayon. Pero kung gusto mong ipilit, sige na, umuwi ka na. Para rin naman sa kaligtasan mo to, Mike. Nadami ka na simula pa lang nung malaman ng mga aswang na pinsan kita. At yung instinct ko na protektahan ka, ayan na nga, boom! Gusto ka rin nilang isama sa planong pagtegi sa akin. Kaya please umuwi ka na, Mike. Sige na. Hindi dahil gusto kitang iwan kung hindi dahil gusto kitang iligtas. Basta, dumito na muna tayo ngayon. Huwag ka na magsalita dyan, matulog ka na. Kailangan kong gamutin yung mga sugat mo. Iiwan muna kita rito at maghahanap ako ng halamang gamot. Saan ba ako makakahanap ng halamang gamot dito? Ang dilim ng paligid at malamig na rin eh. Tumatayo na yung balahibo ko at sana nga lang hindi ko makasalubong yung mga aswang at makabalik ako kay Edgy ng buhay. Teka lang, ano yan? Kaluskos? Sino yan? Magpakita ka! Humahangin ulit gaya nung nagpakita sa akin yung babaeng maganda. Lalaki, bakit iniwan mo ang pinsan mong mag-isa ron? Naku Lisa, ginulat mo naman ako. Pasensya na ha. Naituto ko tuloy yung kutsilyo ko sa'yo. Iniwan ko lang naman saglit si Edgy para kumuha ng halamang gamot. Babalik naman din ako kagad. Bakit? May problema ba? Alam mo, hindi na ako nagulat pa na isa kang diwata. Ayon din yun kay Edgy. Teka, bakit mo nga pala ako nilalapitan? May kailangan ka ba? Isa sa mga batas namin ang hindi makialam sa problema ng mga tao. Pero ito lamang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mong tatalikuran ng kaibigan mo kahit anong mangyari. Hindi ko naman tatalikuran si Edgy kahit hindi mo ako sabihan. Oh, saan ka pupunta? Lisa! Wala, iniwan na nga ako rito. Ay nako, kailangan ko na magpatuloy sa paghahanap ng halamang gamot. Sana naman kahit isa'y may makita ako. Nako! May bumagsak na kahoy na kulungan! Hindi ko man lang napansin na may patibong akong natapakan. Tulong! Tulungan niyo ako! Lisa! Tulong! Teka, ano yun? Nako, may tatlong papalapit sa akin. Sino yan? Lisa? Ikaw ba yan? Kumusta, Mike? Teka, sino kayo? Bakit ganyan ang itsura nyo? Punong-puno ng balahibo ang buong niyong katawan hanggang sa muka. May mga sungay din kayo na parang sungay ng kambing. At bakit purong itim na yung mga mata nyo? At syempre, yung matatalim niyong kuko. Alam ko na kung anong klaseng aswang kayo. Mga lagbin! Akala ko wala kang kaalam-alam sa mga aswang. Siguro naikwento na sa'yo ni Edgy ang tungkol sa lahi namin. Naikwento na rin ba niya sa'yo kung paano niya pinatay ang aming bunsong anak? Nananahimik lamang kami noon pero pinatay niya ang anak namin. Siya ang nagsimula ng laban sa pagitan ng aming mga pamilya. Pasensya na lang tayo, Mike, dahil nadamay ka. Gandoy, walang iya ka. Pakawalan mo ako rito! Mga walang iya kayo! Sa tingin niyo ba kaya mo kami, Mike? Hindi hamak na isa ka lang tao. Wala kang laban sa aming mga lagbin at higit sa lahat, ikaw ang magiging pagkain namin. Total, binenta ka na rin sa amin. Ibinenta? Anong ibig niyo sabihin? Hoy, huwag kayong tumawa, nakakainsulto! Sagutin yung tanong ko at huwag niyo akong hawakan! Nakakadiri yung balat ninyo! Kahit anong atras mo, iho, wala ka ng kawala. Sa totoo niyan, si Edgy pa nga nagplano nitong patibong na to eh. Sigurado akong nakita mo na siya. Ha? Anong ibig niyo sabihin?
Si Edgy ang nagbenta sa'yo sa amin! Hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Huwag mo sabi akong hawakan, Mutya. Kapag talaga nakaalis ako rito, papatayin ko kayo. Ayaw mong maniwala? Sige, si Edgy mismo ang magpapaliwanag sa'yo. Edgy? Bakit nandito ka? Maayos na bang lagay mo? Pero totoo bang sinasabi nila? Hoy Edgy, bakit hindi ka makapagsalita? Totoo ba na ibinenta mo ako sa kanila? Edgy, huwag kang lalapit sa akin. Pinsan pa naman kita, pero nagawa mo akong ilagay sa kapahamakan. Gusto lang naman kitang tulungan ah. Patawarin mo ako, Mike. Alam mo marami akong pangarap. Ayoko pang mamatay. Hindi ko sila kayang labanan. Bakit ka pa bumubulong? Ipagsigawan mo na kung paano ka nagtaksil sa akin. Sige na! Shh, Mike, makinig ka. Patatakasin kita. Pero huwag kang magpahalata ah. Bubuksan ko tong pinto. At kapag umatras na ako palayo, tumakbo ka na. Bilisan mo. 1, 2. Bakit umaatras ka, Edgy? Natatakot ka ba sa pinsan mo, ha? Ma! Pa! Nakalabas si Mike! Habulin natin siya! Akala mo ba makakatakas ka sa amin, Mike? Napapalibutan ka na namin! Edgy! Hulihin mo na siya! Bakit hindi ka gumagalaw, Edgy? Sugurin mo na si Mike! Hindi na kailangan dahil ako na mismong susugod. Akala niyo ba wala akong alam sa mga aswang? Total mga patay gutom naman kayo. Hetong sa inyo, namnamin yung asin na to! Naku, Ma! Bakit mo tinapunan ng asin ng mama at papa ko? Nalalagas sa mga balahibo ni mama at papa! Kasalanan mo to, Mike! Pagbabayaran mo to! Ano? Bakit hindi ka gumaganti sa bawat patama ko na kuko sa'yo, ha? Iilag ka na lang ba ng iilag? Duwag ka! Tingnan na lang natin kung mailagan mo pa to! Mike, isaboy mo na yung asin, dali! Bago pa siya makalapit! Ay naku, Diyos ko, Mike! Ayos ka lang ba? Mutya, hayop ka! Sinugatan mo pa talaga si Mike! Hindi to pwede! Papatayin kita! Huwag mo ako subukan, ha? Kahit nanginginig na ako sa takot ngayon, lalaban pa rin ako! Hoy Mutya, hindi mo ako basta mapapatumba. Oo, hindi kita malalabanan ng pisikal. Pero marami akong ibang panlaban sa'yo. Hoy, saan ka pupunta? Ang bilis ng galaw ni Mutya, nakaiwas siya kagad. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Huwag kayong tumakas, mga duwag! Babalik kami. Papatayin namin kayong dalawa! Lalo ka na, Mike! Ako ang papatay sa inyo! Naglalagas na nga yung balahibo nyo dahil sa asin na sinaboy ko eh. Sige lang, tumakbo kayo! Hindi ako mapapagod na habulin kayo! Tama na, Mike. Huwag mo na silang habulin. Mukhang nangihina na sila at siguradong hindi na sila makakalaban pa sa ngayon. Kaya nga, habang mahina pa sila, dapat na natin silang kalabanin. Hahabulin ko sila. Aray! Ano ba? Bakit mo ko sinuntok? Ano ka ba, Edgy? Wala kang karapatang magalit sa akin ha. Una sa lahat, trinaydor mo ko. Muntik na ako maging pagkain ng mga halimaw na yon. Di ko nga alam kung bakit bigla mo ako tinulungan eh. Kaya wag mo na akong pakialaman. At saka hindi ko na sila nilalabanan para sa'yo. Gusto ko silang patayin para sigurado kung nasa maayos na ang kalagayan ng buhay ko at wala nang banta galing sa kanila. Oo, tama ka. Tinraidor nga kita. Pero Diyos ko, Mike, wala na ako ibang pagpipilian noon. Gutom na sila, tapos galit pa sila sa akin. Ikaw ang gusto nilang gawing hapunan. At oo, dala ng takot, napilitang pumayag ang baklang to. Pero kahit na nanginginig ang kaluluwa ko, hindi ko talaga natiis. Pinsan kita, Mike. Kahit duwag ako, kahit gusto ko na lang sanang magtago sa ilalim ng kama at umiyak. Sa huli, hindi ko matim na hayaang kainin kanila. Yun na nga eh. Nakalimutan mong pinsan mo ko nung mga oras na nakipagkasundo ka sa kanila. Ngayon damay na talaga ako sa gulo mo. Pero sa pagkakataon na ito, kanya-kanya na tayo. Nako, mukhang darating na ulit si Lisa. Nararamdaman ko na namang may kakaiba sa paligid. Huwag kayong mag-aaway dito. Lisa, sabi ko na nga ba't darating ka? Nandito kayo sa gubat na tinitirhan ko at nanggugulo. Baka gusto niyong makatikim ng parusa galing sa akin. Ayokong nag-aaway kayo rito. Dire-diretsuhin niyo ang daan sa kanan. Isang kuweba ang makikita niyo. Kuweba na tinirhan noon ng mga manunugis na mga lagbin. May kagamitan doon na makakatulong sa inyo. Edgy, Mike, magpinsan kayo, kaya dapat lang na magtulungan kayo.
tapusin na ninyo ang inyong pakay at umalis na kayo rito. Lisa, hindi ka ba sasama sa amin na pumunta sa kuweba? Ba't bigla na lang naglaw si Ateng? Wala man ng chika o pasabi? Mike, sa ngayon kailangan nating magkaisa. Alam kong galit ka pa sa akin at deserve ko naman talaga yun. Pero i-pause muna natin ang drama ha. Kasi baka mauna pa tayong mamatay bago magkasundo. Hoy Mike! Saan ka pupunta, Mike? Hoy! Hintay mo naman ang bakla! Pupunta na ako sa kuweba. Dire-diretso lang naman daw ayon kay Lisa. Teka, yun na yata yung kuweba. Tara na, pumasok na tayo dun sa loob. Mabuti na lang at mukhang may mga sulu sa loob ng kuweba. Sigurado akong si Lisa ang naglagay nun. Pero teka, may mga kagamitan nga sa loob ah. At tignan mo, may itim na kandila rito. Para saan naman kaya yung kandila? Makakatulong ba to sa atin? Ay, naalala ko na. Isa sa mga aral na sinabi sa akin noon ni Papa ay takot daw ang mga lagbin sa itim na kandila. As in girl, kapag natuluan daw sila ng tulo ng itim na kandila sa balat nila, ay nako, lapnos ang effect. Para bang yung natutusta sila. Yun nga lang, paano natin yung magagawa, Mike? Hoy, Mike, bakit bigla ka natahimik? Uy, huwag ka na magalit sa akin. Alam kong madami akong hanash at minsan sablay pang timing. Pero seryoso na to, Mike. Gusto ko lang naman mabuhay tayong dalawa, okay? Tumahimik ka na nga. Nag-iisip ako ng magiging plano natin. O ano, may naisip ka na ba? Wala nga eh. Katahimikan ang bumalot sa paligid hanggang sa biglang pinitik ni Edgy ang kanyang daliri. Nakangisi itong tumingin sa akin. Alam ko na, Mike. Dakpin natin si Mutya. Ha? At? Gawin nating patibong ang anak nila para sa mga patay gutom na magulang niya. Kailangan madala natin sila sa kuweba para doon na rin sila mamatay. Pero mapapapunta lang natin sila doon kapag binihag ko si Mutya. Kailangan mo lang talagang magpanggap na kakampi ka nila, Mike. Alam kong kaya mo yan. Ilabas mo na yung talent mo, ha? Sigurado akong mahina pa sila ngayon. Kaya mabilis lang nating madudukot yung anak nila. Isa lang naman ang kailangan eh. Lakas ng loob. At kahit konting-konti lang yung sa akin, pero sige, laban na ito, girl. At bukod doon, meron na tayong mga bagong kagamitan. Mga panlaban sa kanila, diba? Yan, katulad na lang niyang kandilang yan. Kapag namoy na mga lagbi ng usok niyan, nawawalan sila ng malay. Kaya palalanghap lang natin kay Mutya yan at kaya na natin siyang kidnapin. Oh, di ba? Kung ganun, bago tayo umalis, magbaon tayo ng mga kandila at iba pang kagamitan na magagamit natin laban sa kanila. Siguradong hindi nila inaasahan to. Pero sigurado ko ba sa plano mong to? Paano kung mapahama ka? Kahit galit ako sa'yo pinsan pa rin kita. Sige, ganito na lang. Tayong dalawa ang kukuha kay Mutya. At kapag nasiguro na nating naikulong na si Mutya, saka ako lalapit sa mga magulang niya. Ano, ayos ba? Ayos na ayos. Oh, tara na. Alam ko na kung nasa ang kuta nila. Sundan mo na lang ako, ha? Dahan-dahan lang sa daan, ha? Hindi tayo pwedeng magdala ng sulo dahil paniguradong mapapansin nila tayo. At naglakad na nga ang magpinsan papunta sa kuta ng mga aswang. Kailangan lang nating dumire-diretso rito hanggang sa... Ha! Ayun! Nakikita mo ba ang maliit na bahay na yon? Oo, nakikita ko nga at si Mutya yata yung nasa labas. Nakaanyong aswang pa siya at mahimbing ang tulog. Malamang nanghihina pa rin siya dahil sa sugat na nagawa ko sa kanya at dun sa asin na naisaboy ko sa kanya. Tara na, ito ng pagkakataon natin para mahuli si Mutya. Oh, yung bunganga mo, Edgy, ha? Baka marinig nila tayo. Hoy! Ikaw ang maingay dyan, no? Bumulong ka lang, Mike. Baka marinig tayo ni na Miriam at Gundoy, te. Ay, wait lang. Wala sila sa loob ng bahay. Girl, ako nang bahala kay Mutya. Kahit nanginginig na ang litid ko sa kaba. Basta, Mike, ha? Lakasan mo lang ang loob mo at pumunta ka na sa kuweba. Sige na, ako nang bahala rito. Bilisan mo na bago magbagong isip ko at tumakbo na lang din ako sa ibang direksyon. Pero teka, kakayanin mo bang mag-isa si Mutya? Siyempre, no? Ipapalanghap ko lang sa kanya itong usok nitong itim na kandila. At yun na nga ang ginawa ni Edgy. Dahan-dahan kaming lumapit kay Mutya at nung makarating kami sa kanya, tahimik naming sinindihan ang isa sa mga itim na kandila at pinalanghap sa natutulog na aswang ang usok nito.
Mukhang totoo pala ang sinabi ni Edgy. Nang malanghap ni Mutya ang usok mula sa itim na kandila, ay para itong binangungot at bigla na lang nawalan ng malay. Pagkatapos nun, binuhat na ni Edgy si Mutya. Ano, dahan-dahanin mong pagbuhat ha? Ayan, okay na. Teka lang, bakit mo naman binuhat na parang prinsesa yan? Dapat parang sakong ginawa mong pagbuhat para makaganti ka naman. Hindi pwede. Kasi baka kalmutin na lang ako bigla kung sakasakaling magising, di ba? Mike, sige na, mauna ka na. Ihanda mo na yung mga gamit natin para sa huli natin pagtotoo sa mga aswang na yon. Pero Mike, mag-iingat ka ha. Kumalma ka lang at huwag ka magpapahalata ha. O sige, dito ka muna. Mauna na ako ha. Babalik na ako sa kuweba para dalhin doon si Mutya. Hoy Kas, mag-iingat ka talaga ha. Sige, mag-iingat ka rin. Ako na lang mag-isa rito. Kaya ko to. Hindi ako duwag at ginagawa ko to para sa aming dalawa ng pinsan ko. Nasa na ba yung mag-asawang aswang na yon? Hihintayin ko ba sila o kailangan ko silang hanapin sa gubat? Ilang minutong lumipas, hindi ko napansin na nasa tabi ko na pala si Gundoy. Nakatutok ang matatalim niyang kuko sa akin, handang tapusin ang buhay ko anumang oras. Pinabilib mo naman ako, Mike. Ang lakas ng loob mong pumunta rito sa pamamahay ko mismo. Yun nga lang, tatanga-tanga ka at hindi mo ako napansing papalapit na sayo. Gundoy, aaminin ko, nagulat ako sayo. Pero ibaba mo muna yung kuko mo. Hindi ako nandito para makipaglaban. Nandito ako para makipagkasundo sayo. Sinungaling! Gundoy, nangihina pa tayo. Siguradong papatayin tayo ng lalaking yan kapag hindi pa tayo umalis dito. Si Mutya. Nasaan si Mutya? Hindi tayo tatakbo, Miriam. Ikaw, huwag mo kaming tingnan na para bang kaya mo kaming kalabanin, Mike. Dahil sa lagay mong yan, kahit may mga sugat kami, kayang-kaya ka naming tapusin sa isang hampas lang. Lalo na't wala dito ang pinsan mong manunugis. Kaya sabihin mo na sa amin kung nasaan si Mutya bago ka namin mapatay. Kumalma naman kayo. Magtiwala kayo sa akin. Ang totoo niyan, kaya ako nandito ay para makipagkasundo sa inyo. Walang kapatawaran ang ginawa sa akin ni Edgy. Kung nagawa niya akong traidorin, kaya ko rin yung gawin sa kanya. Magtiwala kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa kanya at matatagpuan mo na si Mutya. Tama ka. Walang kapatawaran ang ginawang pagtatraidor sa'yo ni Edgy. Kaya sabihin mo sa amin, nakita mo ba kung nasan si Edgy? Nakita mo ba kung nasan ang anak namin? Bakit hindi ka makapagsalita? Oo, alam ko kung nasan sila. Nakita kong dinala niya si Mutya sa isang kuweba. Sumunod kayo sa akin. Oh, bakit kayo nakatunganga lang dyan? Gundoy naman. Tinutukan mo na nga ako ng kuko mo di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Siguraduhin mo lang dahil hindi kami magdadalawang isip na tapusin ka. Bilis! Dalhin mo kami sa kuwebang sinasabi mo. Malapit lang dito ang kuweba. Sumunod lang kayo sa akin. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Dalawang aswang nakasunod sa akin at isang maling galaw ko lang, siguradong patay ako. Pagkatapos ng usapan namin ay naglakad na kaming tatlo papunta sa kuweba. Nasaan na tayo? Pinaglololoko mo ba kami, Mike? Nandito na tayo, nasa loob ng kuweba na yan. Nandyan ang anak mo. Sige na, pumasok na kayo. Hindi mo kami kayang lokohin, Mike. Ikaw ang maunang pumasok. Lakad na! Wala akong nagawa kundi sumunod. Hiniling ko noon na sana ay nakagawa na ng patibong si Edgy. Ilang beses ako napalunok sa sariling laway habang naglalakad papasok. Nagulat na lamang ako nang makita ko si Edgy na tumatakbo papalapit sa akin. Sugatan siya at may hawak na dalawang itim na kandila. May hawak din siyang sulo. Mike, dehado na talaga tayo. Mabilis palang mawala ang bisa nitong mga itim na kandila.
Pagbaba pa lang sa gubat, bigla na lang niya ako sinunggaban. Para akong nakuryente sa kaba, Mike. Nangihina na ako, promise. Hindi ko na carry. Tumakbo na tayo, please. Bilisan mo na, bago pa tayo mahuli at gawing ulam. Ganun ba? Sige, marami akong asin dito. Sinasabi ko na nga ba? Traidor ka! Buisit, kailangan naming maalis sa kamay ni Mike ang asin. Lalong nalalagas ang balahibo ko dahil sa mga asin na sinasabi niyo sa akin! Mike, Diyos ko! Kailangan na talaga natin makaalis dito bago pa tayo maging pulutan ng mga patay gutom na yan. Tara na, dali! Pero Edgy, hindi tayo pwedeng umalis dito. Kailangan natin silang kalabanin. Hindi pwedeng lagi na lang tayo tumatakbo. Mike, nasa likuran lang natin sila. At kahit sabihin na nating mahina na sila, aswang pa rin sila. Papatayin nila tayo, Mike. Ano kaya kung magtago na lang tayo? Naku, Mike, kumilag ka si Miriam! Mike, nahawakan ako ni Miriam! Salamat din dahil nahawakan na kita, Edgy! Hindi ka na makakawala pa sa akin! Pakawalan mo ako, girl! Hindi ko nga sinasadya na mategi ang bunso niyong anak! Diyos ko naman, hindi makaintindi! Ay hala, ang taas mong tumalon! Hoy! Huwag mo ako bitbitin! Aray! Ang sakit na ng braso ko, kakatarak ng kuko mo, ate! Manahimik ka! Saka hindi na lang ito sa pagpatay mo sa anak ko. Dahil na ito sa pagiging manunugis mo. Kung may manunugis pang nabubuhay, hindi kami malaya, pero kung mamamatay ka, Ahay! Ano namang katangahan yan? Ay nako, huwag ka nga sabing tumalon na mataas eh, Diyos ko naman! Nakakalula, no? Makinig ka nga! Kung mapatay mo man ako, hala! Marami pang manunugis! Huwag boba! Bitiwan mo siya, Miriam! Akala mo ba hindi kita kayang labanan? ako ang harapin mo, Mike! Tayo ang maglaban! Pabayaan mo sila! Magaling! Nagawa mong padaplisan ang mukha ko gamit ang maliit mong kutsilyo! Pero, ako naman ang susugod! Dapat, magawa mo ring makailag kagaya ng pag-ilag ko! Hindi ko na kailangang umilag dahil matutumba ka na. Aatake na sana si Mutya sa akin, pero nagawa kong sabuyan ng asin ang dalagang aswang. Namilipit ito sa sakit at bumagsak sa lupa habang umiiyak. Akala ko ba malalakas kayo? Konting asin lang naman sinabi ko tapos nalalagasa ka na kagad ng balahibo? Nang makarating ako sa kinaroroonan niya, pinulot ko si Mutya at itinutok ang aking kutsilyo sa kanyang leeg. Dahil sa mga natamong sugat at sa asin na isinaboy ko sa kanya, wala nang nagawa ang dalagang aswang. Tawan mo ako! Huwag mong hilahin ang balahibo ko! Pa! Tulungan niyo ako! Nakatutok sa leeg ko ang kutsilyo ni Mike! Nanghihina na ako! Tulungan niyo ako! Nilalagas sila ng karamihan ng balahibo ko dahil sa asin na sinaboy sa akin ni Mike! Hoy Miriam, bitawan mo si Edgy kung ayaw mo masaktan si Mutya. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang anak niyo sa harapan niyo. Hoy Edgy, anong iniiling-iling mo dyan? Ayaw mo bang makatakas dyan? Subukan mo siyang tadyakan. Eh paano ko magagawa yon? Hawak nga niya ako. Ang mabuti pa, iwan mo na si Mutya at tumakbo ka na. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kakayanin pero kakayanin ko to. Kailangan ko. Go na, Mike, go! Manahimik kayong dalawa! Mike, mamili ka. Papatayin ko si Edgy o bibitawan mo si Mutya! Miriam, huwag mo na kasing idamay sa hanas natin si Mike. Patawarin mo na ako. Kalimutan mo na manunugis ako kasi halar. Pang beauty queen ang atake ko at hindi pang digma. Hindi ko kayo guguluhin, promise. Sige na naman, oh. Manahimik ka, sabi! Kahit anong gawin mo, papatayin pa rin kita, Edgy! Sayang din. Pagkain ka na rin! Ating Miriam naman. Alam kong masarap ako pero iba na lang ang kainin mo, te. Hoy, teka. Bakit pinapahaba mo pa lalo yung kuko mo? Ay, Diyos ko naman. Huwag mo na maisaksak sa akin yan, te. Ito ang aking kuko. Hindi ko isasaksak sa'yo kung mamimili si Mike. Ano? Hindi ka makapili, Mike? Sinaksak niya ako, Mike! Edgy! Hayop ka talaga! Bakit mo sinaksak si Edgy? Edgy, huwag ka pumigit dyan. Kayanin mo. Huwag ka matutulog, hoy! O sige na! Bibitawan ko na si Mutya, pero ikaw ang maunang bumitaw.
Mabilis ka rin naman palang kausap. Edgy, ayos ka lang? Mga demonyo kayo! Demonyo? Alam na namin yan. Ngayon, ibigay mo na sa amin ang aming anak kung ayaw mong masaktan! Hindi! Huwag kayong lalapit sa akin! Para sa lahat ng ginawa ninyo, hindi ako magdadalawang isip na saksakin ito si Mutya. Sa isang iglap, kaya ko siyang putulan ng ulo. Kaya huwag kayong lalapit! Pero kahit nagbabala na ako, patuloy pa rin ang paglapit sa akin ng mga aswang. Sabing huwag lalapit eh! Huwag niyo akong sisisiin sa gagawin ko! Ha! Itinara ko ang kutsilyo sa dalagang aswang. Agad siyang nawalan ng buhay. Napatigil ang mga magulang sa pag-atake. Ginamit namin ang pagkakataong yon para makatakas mula sa mga aswang. Mutya! Pagsisisihan mo ang pagsaksak kay Mutya, Mike. Papatayin ka namin! Gundoy, hawakan mo si Mutya. Tara na, Edgy, bilisan mong pagtakbo! Alam kong sugatan ka ngayon pero kailangan mo magtiis. Bilis, hinahabol na tayo ni Miriam! Tara, dito tayo sa kanan. Kailangan natin makatakas kay Miriam. Delikado tayong dalawa, Mike. Mamamatay na tayo rito. Nangihina na rin ako. Wala na akong lakas, wala na akong lipstick, wala na akong dignidad. Iwan mo na ako, pinsan. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Edgy. Tara na, bilisan mo. Hinding-hindi kita iiwan. Sinubukan naming makalayo sa mga aswang. Pero masyado silang mabilis at masyado kaming sugatan, kaya madali nila kaming natuntun. Naku, nandiyan na sila. Inabutan na tayo ni Miriam at Gundoy. Dahil sa'yo, wala na si Mutya. Pinatay mo ang aking anak! Humanda kayo ngayon! Doon nagsimula ang huling pakikipagtuos naming magpinsan sa mag-asawang aswang. Kahit nasugatan kami ni Edgy, patas pa rin ang laban dahil napakarami na ring natamong pinsala ni Gundoy at Miriam. Bukod pa ron, gigil na gigil ang dalawa at hindi nakakapag-isip ng tama dahil sa pagkamatay ng kanilang anak. At ang pinaka-importante sa lahat, nasa kuta kami ng mga manunugis ng aswang kung saan may napakaraming pangontra o armas laban sa dalawa. Sinimulan ko sa pagsaboy ng asin sa dalawa. Namilipit sa sakit ang dalawa. Sinundan naman yun ni Edgy ng pagpapausok sa mga itim na kandila, dahilan para lalong manghina ang dalawa. At panghuli, bago pa man sila mawalan ng malay, itinarak namin ni Edgy ang mga armas namin sa puso ng mga kalaban. Pagkatapos masigurong wala nang ang buhay ang mga aswang, sabay kaming napahiga ni Edgy sa lupa. Pareho kaming sugat-sugat ni Edgy. Kaya pagkatapos naming makapagpahinga, dumiretso na kami sa pagamutan. Hindi ako mapakali dahil alam kong masama na ang lagay ni Edgy. Habang naghihintay, nanumbalik ang alaala ko sa mga pinagdaanan namin ni Edgy. Ang pakikipaglaban namin sa mga aswang, ang pagtakas namin, at ang pakikipagtulungan ng isang engkanto sa amin. Pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa sobrang daming nangyari sa buhay ko nitong mga nakalipas na araw. Naramdaman ko na lamang ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng malay. Nagising na lang ako nang may tumapik sa aking kamay. Pagtingin ko sa gilid ko ay nakita ko si Edgy na nakahiga rin sa kama at nakatingin sa akin. Edgy, gising ka na ba? Aray, hindi ako makabangon. Sakit na likod ko. Pasensya na ha. Hindi ako makalapit sa'yo. Ano Edgy, maayos na ba kalagayan mo? Oh, bakit nakatingin ka lang sa akin? Nakangiti ka pa na parang ewan. Maayos ka nga. Uy Mike, salamat ha. Salamat saan? Huwag mo nga akong nginingitian ng ganyan. Sige ka, ibabato ko sa'yo itong unan. Ba? Sarap ng ngiti mo Nangasar ka ba? Hindi Mike. Natutuwa lang ako kasi buhay pa tayo, Kaz. Akala ko talaga finale na to ng buhay natin pero ayan, may plot twist pa.
Nga lang, sugatan tayo pareho. At feeling ko, matagal-tagal pa bago makarampa ulit ang lola mo, no? Ay nako, buti na lang may dugo dito na perfect match sa dugo ko. Sinalinan kagad nila ako, di ba? Bet! Alam mo, Mike, kahit ganun yung pinagdaanan natin, maswerte pa rin tayo, di ba? Fairness. At syempre, salamat na rin kay Lisa, ang bonggang-bonggang engkanto. Grabe, ang bait niya, no? Oo, tama ka, Edgy. Sa awa ng Panginoon, buhay pa tayo. Akala ko talaga hindi na tayo magigising pa eh. Ang dami nangyari sa atin. Hindi ko akalain na isang pamilya na nakisalo lang sa tanghalian natin ang magsisimula ng kalbaryo natin. Hindi ko to makakalimutan. Oh, bakit hindi ka na naman nagsasalita, Edgy? At saka, bakit nakasimangot ka na ngayon? Kasalanan mo kasi edgy ka ng edgy. Diyosa nga ang pangalan ko, di ba? Kakairita. Si Diyosa nga ang kaharap ko. Yan ka na naman sa pagtataray mo sa akin eh. Pero alam mo, mas gusto ko yan kaysa sobrang seryoso nating dalawa dahil sa mga nangyari. Ay, korek ka dyan, Kaz. Pero alam mo, tinalikuran ko na yung pagiging manunugis, di ba? Kasi gusto ko rin naman ng tahimik na buhay, walang gulo, walang habulan. Pero Kaz, bakit parang yung mga aswang mismong lalapit ng lalapit sa aura ko, no? Parang may magnet, girl. Kaya nga, ngayon, nag-iisip ako kung Ano? hanapin ko kaya yung mama at papa ko para magsanay at maging manunugis ulit. Huwag mo naman akong tingnan ng masama, Mike. Haler, para sa atin tong dalawa, no? Kapag bumalik na ako sa pagiging manunugis, mas mapoprotektahan kita. Pati sarili ko. At kahit sinong madamay pa. Huwag kang mag-alala, Mike. Sigurado na ako. Hindi na ako pababayaan ng pamilya ko. Dahil ngayon, tanggap ko na sila. At alam kong matatanggap na rin nila ako. Dahil alam kong meron na akong ipaglalaban. Dapat lang, Edgy. Dahil hindi ko kakayanin na mawala ang kaisa-isa kong pinsan. Napangiti na lang kami ni Edgy pagkatapos nun. Sa totoo lang, hindi ako sang-ayon sa desisyon niya pero alam kong alam ni Edgy ang ginagawa niya. May dugong manunugis siya at sigurado akong kayang-kayang makipagsapalaran ni Edgy sa mga aswang.